Okay, we'll also live on Facebook so that those who are not available at this time can also follow us. Okay. Yes po. Ito yung kagandahan na may kwan tayo yung private na grupo na yung mga member lang ang magpanood doon din. Yes, okay. Okay, now we are streaming live on Facebook. I would like to welcome those who are joining with us in our FB group na habang kami ay online live ngayon, you can just follow later. Kaya magandang araw sa inyo, magandang hapon, magandang gabi yung makapanood nito. So, patuloy tayo. Dito po tayo sa pangatlong bahagi ng ating pag-aaral sa pangalawang bahagi ng Genesis 1 at Genesis 2. Ang umpisa na yung part 1, 1 to 3. So ipatuloy natin yan. Mayroong mga additional na insight na kung saan ay dapat natin maunawaan na ito ay kabahagi din sa pagpangilin ng araw ng Sabbath. Okay, so okay. Ito ay additional insights on the Sabbath na dapat ay klaro yung ating pagsamba sa araw ng Sabbath kasi may mga dapat na i-reform sa loob ng pangilin ng araw ng Sabat. Kaya yun ang maging kabahagi po ng ating patuloy na pag-aaral dito sa chapter 2 ng Genesis. Okay, bago pa man tayo ay magpatuloy, ay hilingin natin sa Banal na Espiritu na tayo ay gabayan sa ating patuloy na pakinig at sa pang-uusap ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manik, luhod at manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailanlang ng aming samutiling sa inyo, nagpapasalamat na kami muli ay inyong tinipon bagamat malayo kami sa bawat isa, especially sa mga kapatiran din na susunod at manood nitong live na streaming sa FB group namin. At nawa kayo po ang siyang manahan sa bawat isa na ito ay aming maunawaan na nais po ninyo ng inyong bayan ay manghihilin ng araw ng Sabat sa tama at tumpak na pangilin sangayon sa inyong kalooban. Turuan po kami ng lahat ng mga nais ninyo upang kami ay ganap na maging tapat sa paglilingkod po sa inyo. Salamat at nandito po ang inyong anak na nais na matuto sa mga spiritual na bagay. Kaya nga po aming inihiling sa inyong banal espiritu na ito nawa ay mananatili sa aming mga puso at isipan at kami rin po ay maging daluyan ng pagpapala para sa aming mga kapatiran sa iglesia. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, dito po tayo sa additional insights on the Sabbath. So may tatlong bahagi dito. Una ay chronological history of the Sabbath. Kaya ang title talaga ng ating series ay Biblical History. Kaya ating tuklasin kung ano ang chronological dates or history ng Sabbath. Ito ba ay mayroong kasaysayan na nagpapatuloy mula nung creation hanggang sa langit. So yun ating alamin, Unang bahagi yan. Pangalawa, yung pangalawang bahagi ay the true observance of the Sabbath or the 7-day Sabbath. Ano bang tunay at tumpak na pagkapangilin ng araw ng Sabbath? Ay nandito ay mapapag-aralan natin yung mga spiritual principles na pinagkaloob sa atin sa pamagitan po ng lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White na kung paano po mangilin anong dapat gawin sa araw ng Sabat.
at hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Yan po yung true observance of the 7-day Sabbath. Ang pangatlo ay yung origin of the names of days para mapatunayan natin na ang mga names ng mga araw ay katugma din doon sa kasaysayan at sa ating kapanahunan sa ngayon. So ibig sabihin ay merong origin yan kung ano ang pangalan noon sa Hebrew at sinalin sa English at ngayon ay atin pong patuloy na ginagamit bilang mga membro ng community or the people of the world. So yan po, tutungo tayo ngayon sa chronological history of the Sabbath. Okay, unang bahagi dito. Actually may 10 lang to. 10 prinsipyo. Bawat kapanahunan ay mayroon siyang binigyan po natin ng prinsipyo. Anong prinsipyong yon? Yung fundamental basic principle na kung saan yan ang naglalaman doon sa mga talatang ating babasahin. Okay, una ay time of creation. So may time siya, no? So history yan. So time of creation ay Genesis chapter 2 verses 1 to 3. The weekly cycle of 7 literal day or days, 6 day for labor, and then 7 for rest. Yan ang na sinabi dyan sa Spiritual Gift, Volume 3, page 90 at saka Bible Commentary, Volume 1, page 1082. So may basihan po tayo na itong mga prinsipyong ito ay dapat mai-apply dahil ito po yung kung papaano ay naipangiling sa araw ng, during the time of creation. Nasabi nga po rito, which has been preserved and brought down through Bible history. Kaya biblical history ang ating series na ito, na kung saan originated in the great fact of the first 7 days. So ibig sabihin, sa 6 na araw na yan ay day of creation na atin pong napag-aralan na mayroon pong parallelism. Okay, parallel. Ang first day, parallel sa 4th day. Ang second day, parallel sa 5th day. Ang third day ay parallel sa 6th day. Na yun ang magbuo. Ibig sabihin, yan ay mag-fill in sa mga kulang doon sa una o sa first column na kung saan ay yan po yung kaparallel sa second column. At ang ipang-7 po, yan talaga special dahil nag-iisa lang siya. So the 7th. Okay. So ang prinsipyo po rito ay we keep the Sabbath holy because God is our creator. So time of creation ay ating inaalala pag tayo'y nagsimba o nangilin ng araw ng Sabat ay kinikilala natin na ang Ama, ang Diyos, ang Godhead, sila ang creator. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang ating sinasamba at tayo sumunod sa Kanya dahil kinikilala natin na sovereign God siya at creator. So yan ang unang prinsipyo. Okay? Pangalawa, time of the Exodus. Ayan. So during the Exodus, ay mababasa natin yan sa Exodus chapter 16, verses 1 to 26. Sabi diyan, ay ang kanyan, ang laman ng mga teksto na yan, the God of heaven gives them food to eat during 6 days. Yet on the Sabbath, they couldn't find it. Anong nangyari po dito? Nangangailangan sila ng pagkain kaya nagpaulan ng mana. Okay? At yan nga po ay God provided them. Ang sabi ng Panginoon, okay, sa 6 na araw na yan ay makatagpo kayo nito. Pero dapat sa araw ng paghanda, dublehin ninyo. Dahil sa sunod na araw ay hindi na matatagpuan yan. Ibig sabihin na you must prepare for the Sabbath na dublihin ninyo. Kung natural na mga araw,
Halimbawa, sa unang araw, dinoble mo, sa sunod na araw, mapapanis. Yan ang nangyari po na kailangan eksakto lang sa araw na yon. Pero sa Mm. ika-anim na araw ay talagang doblehin mo pero hindi siya mapapanis. So yan ang provision ng Panginoon. Yan ang kagandahan na pag ang Diyos ang nagsalita ay talagang He will preserve it. So ang ikalawang prinsipyo dito ay we don't work on the Sabbath because we believe that God will provide. Ayan. So, kahit hindi tayo magtrabaho sa araw ng Sabbath, God will provide our food because sinusunod natin ang provider. He is our provider. So yan ay isa sa mga prinsipyo na dapat natin maalaala pagdating ng araw ng Sabbath. I worship the Lord. Ay nangingilin ako because God provides. Kahit malaki pang kita sa araw ng Sabado na yan, ay dublihin ng Panginoon ang kita mo sa ibang mga araw. Ayan. So, because God will provide. So, yan ang prinsipyo na sa pangalawang kapanahunan na kung saan ay nangilin sila ng araw ng Sabat. Okay. Now, tungo tayo sa pangatlo. Ito na po yung time at Mount Sinai in giving the Decalogue. Pagbibigay po ng 10 utos. Nakaabot na sila. Nakaabot na doon sila sa Mount Sinai. So, ano ang ginawa dyan? O ano ang mga prinsipyo na makukuha natin at the time of the giving of the Decalogue? Mababasa ito sa Exodus 20 verses 8 to 11 and then chapter 35 verses 2 and 3. Okay. Every man ayon dito sa Review and Herald, August 30, 1898. At saka sa Bible Commentary, Volume 1, 1107. So may pinagbasihan tayo, ano? Sabi rito, every man has been placed on trial. Wow. As were Adam and Eve in Eden. So kung si Adam and Eve ay binigyan ng pagsubok, then ito sa Garden of Eden o sa panahon na binigyan po ng kautusan ay tayo po ay sinusubukan din. As the tree of knowledge was the test of Adam's obedience, so the fourth commandment is the test that God has given to prove the loyalty of all His people. So ibig sabihin na kung saan ay ang araw ng Sabat ay pagsubok yan. Pagsubok kung tayo ba ay loyal sa Kanya. Kung tayo po ba ay tunay na nangingilin ng araw ng Sabat. Kasi there are a lot of people who profess to be Sabbath keeper. Pero are they really observing the Sabbath? Yan po yung tanong dyan. Dahil marami po ang mga Adventista na sumasamba lang pero wala sa kalooban. Ibig sabihin, ang isip nila ay sa ibang lugar. Yun po yung talagang naobserbaran ko yan as church pastor in different places. In Negros, in Guimaras, in Antique. So I've experienced that one. And then sabi ka po rito na heed first word of the fourth commandment. Tandaan natin na yung unang salita doon sa fourth commandment ay remember. Ibig sabihin ay noong umabot na sila sa Sinai, especially si Moses, ay pinaalalahanan ng Diyos ang kanyang bayan na alalahanin dahil ito ay nakakalimutan. Imagine for how many years? 2,000 years. Kasi from creation up to the time of Noah, it's actually makaabot mo ng 2,000. Okay? 2,000 years. So yan po yung reckoning actually ng Kwan. Kasi yung nung pinanganak si Methuselah, ang pangalan niya, at the end of his name, there will be flood. Kasi Methuselah. It means that mamatay siya, there will be a flood. Ang pangalan ni Methuselah ay prophecy. Sino po si Methuselah ulit, brother? Si Methuselah, anak ni Enoch. Okay? Ah. Anak ni Enoch yan.
Si Methuselah, ang pangalan, ibig sabihin ng pangalan niya, at the end of his life, ay magkaroon ng flood. The end. Okay? Kasi Selah means end. Okay? So, yun po, yung kanyang pangalan actually is a prophecy that at the end of his life, nung namatay si Methuselah, yun din po yung pagkaroon ng flood. Okay? Yan po yung kabahagi sa dito. Okay? Yung sinasabi dito na all through the week, keep the Lord's holy Sabbath in view. So, ibig sabihin talagang tandaan. Tandaan na stay pa lang, alam mo na maghahanda ka pagdating ng araw ng Sabbath. And then, for that day is to be devoted to the service of God. It is a day when the hands are to rest from worldly employment, when their soul's needs are to receive special attention. So, kailangan sa araw ng Sabat ay para po yan sa Diyos na kung saan ay mapapakain po ang ating spiritual, ang ating kaluluwa ng mga spiritual na bagay. Okay? Kaya nga po, at that Sabat ay kung mababasa natin yung Exodus 35, 2-3, ay sinabi po dyan, walang cooking, walang baking, walang kindling of fire on the Sabbath day. Kaya ang prinsipyo dyan, we should keep the Sabbath holy and reverently no work is done. Walang trabaho yan. Kahit yung pagkindling ng fire ay wala. Pero sa kasulatan ni Ellen G. White, yes, hindi pwede mag-cook, but kung malamig yung panahon at kailangan mag-reheat, initin yung pagkain, ay pwede po yun. Basta na ihanda mo ang pagkain sa araw ng preparation. Pag umaga ng Sabat na malamig yung pagkain mo, ay pwede mong i-reheat. Okay? Dahil nanda na yan. Yan ang sabi ng Spirit of Prophecy. Pero we should avoid cooking on the Sabbath. Pero ano nangyayari po ngayon? Kasama po yan mamaya sa true observance of the Sabbath. May mga passage po tayo dyan na babasahin mula sa Espiritu ng Hula. So ang pangatlong prinsipyo ay we are keeping the Sabbath reverently and no work should be done. Okay? Okay. Now, pang-apat. Ito yung time of the Bible politician. Abo, may politician pala sa Bible. Ito ay si Governor Nehemiah. Si Nehemiah ay naatasan na siya ay maging governor ng Jerusalem, na sila'y po sinakop ng Persia at that time. Kaya dahil sa kilala sila at sila ay mga tapat, loyal na mga citizen, ay pinag-atasan na siya po ay maging gobernor. Kaya during that time, mabasa natin sa Nehemiah 13:15-19 na all gates, ang lahat ng mga pintuan ng bayan ay dapat sarado. No strangers and no merchants are allowed to enter. Imagine siya yung governor. So nagkaman siya, instructed the guard of the gates na dapat sarado yan. Walang negosyante na makapasok. Okay? So no selling and buying on the Sabbath day. Okay? So yun ang pang-apat na prinsipyo. Balikan natin yan, kasi nandito na si Sister Laila. Balikan natin ang mga prinsipyo na una. Ang unang prinsipyo ay time of the creation. We keep the Sabbath holy because God is our creator. So when we keep the Sabbath, then we remember and we commemorate the creatorship of our God. Okay, pangalawa, time of the Exodus. We don't work on the Sabbath because we believe that God will provide. Kaya kahit malaki ang kita sa araw ng Sabbath sa mga negosyante, ay sarado. Okay? No work
is to be done on the Sabbath. Yan ang mga prinsipyo. At pangatlo dito, pagbigay ng 10 utos doon sa Mount Sinai, we should keep the Sabbath holy and reverently no work. Walang gawain. Kahit yung cooking nga, baking, kindling of fire, ay hindi pwede. Pero sabi sa Spirit of Prophecy, pwede mag-reheat. Ibig sabihin, initin yung pagkain na naluto. Kasi pag malamig yung panahon, kailangan po na ma-reheat yung ating pagkain. Pero maiwasan, dapat maiwasan po yung pagluto. Pero anong nangyayari sa atin? Sa ating mga gathering. During ng fellowship, ang iba ay nagluluto, ang iba ay doon sa simbahan. So anong nangyari? Na-desecrate yung araw ng Sabat na sa halip na ito ay para sa pakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi na po nangyayari. So yan po ay desecration na nalabag natin ang prinsipyo ng kasaysayan ng pagpangilin sa araw ng Sabat. This is actually the chronological history of the Sabbath na ating pinatutunanan na mula creation hanggang sa bagong langit at bagong lupa, ang Sabat pa rin ay pangilin. Okay. Ito yung pang-apat na naabutan ni Sister Laila, no? Na Bible politician, si Governor Nehemiah, kasama niya dito actually si Ezra. Si Ezra ay yan ang mga tanyag ng mga politician or leaders at that time na kung saan ay sila ang naging dahilan, sila ang naging daluyan, channel na napatayo po ang templo sa Jerusalem. Dahil alam natin na during the captivity of the Babylonians ay talagang iniwan ng mga Israelites ang kanilang lugar dahil binihag nga po ng Babylonia ang Israel. Kaya kahit si Daniel, di ba, dinala sa Babylonia. Kaya walang natira doon. It's desolated kasi binihag sila. Ngayon, sa panahon ni Cyrus, sa Medo-Persia, ay yun na nag-umpisa actually yung panawagan na pabalikin yung mga Jews sa kanilang lugar hanggang sa kapanahonan ni Artaxerxes. Yung Artaxerxes, yun na yung pangatlong dekreto na itayo daw yung templo. Pag hindi maitayo, patay. Ibig sabihin, ang maghadlang sa pagtatayo ng templo na yon ay patay. So natayo yung templo, kaya yun ang templo na naabutan ni Kristo. Ayan sa kasaysayan. Okay, so kung alam po natin yan, at least makuan po natin. Ganito pala yun. Sa Medo-Persia pala ganito, ganyan. So yan po yung nangyari during that time. Okay, so we don't have worldly business. Ang prinsipyo po dito, bilang politician si Nehemiah, ay talagang talagang sinirado lahat ng mga pintuan na walang makapasok na mga negosyante. So we don't have worldly business on the Sabbath because God is our partner. Yan ang prinsipyo. Partner ko ang Panginoon. Hindi siya magpapabaya sa aking negosyo. May mga negosyante akong nakausap na sabi nila, mas malakas nga yung kitaan sa araw ng Sabbath. Di ba? Pero prinsipyo natin na ang Diyos ang ating partner. Kaya pag linggo at pag binuksan mo yung kwan mo talagang dami po. May kikilala ko na talagang yumaman po. Dahil ang prinsipyo niya talagang hindi nagluluto ng araw ng Sabat. Hindi po siya ninegosyo. Ngayon po ay 2 ang kanyang truck. Adventista po yan. Nasa Present Truth din po. Yan po ay napuntahan ko last ng pagbisita ko sa Pilipinas dyan. At talagang kwan po, very, very kwan po siya. Talagang ang pangingilin ng araw ng Sabat ay talagang negosyante. Ngayon, dati isang bloke lang ang kanyang tindahan sa bayan namin. Pero ngayon, tatlo ang bloke niya sa isang bayan. Tapos sa aming bayan ay may malaking kwan doon na talagang nag-develop na rin ang lugar.
So talagang doble ang ah, blessing ng Panginoon sa kanya because they believe that God is their partner in this business. Okay? So yan ang prinsipyo. Okay, panglima. Ito po yung panglima. Time of God's prophet. No, sa panahon ng mga propeta, si Isaiah, si Ezekiel. Ano pong sabi nila? Mababasa natin yan sa Isaiah 56 verse 2, Isaiah 58 verse 13, Ezekiel 20 verses 12 and 20. So, yan ay kuha na lang ninyo, i-relista na lang ninyo para at least hindi na tayo magtagal sa pagbabasa. I will just give you the explanation na kung saan ito po ay may komento po dito sa sinulat ni Ellen G. White sa Bible Commentary, page 1152, paragraph 7. Sabi po rito, ito ay komento niya sa libro ni Isaiah, no? As the end approaches, the testimonies of God's servants will become more powerful, flashing the light of truth upon the systems of error. Ito po ay prophecy na sinabi, komento ni Ellen G. White sa sinulatan ni Isaiah sa chapter 56 and Isaiah 58. Ito po yung comment niya. Okay? Sabi po rito, and oppressions that have so long held the supremacy. The Lord has sent us messages. So ang Diyos ay nagpapadala ng mga mensahe sa kaunan na kung saan ay na-establish ang Christianity upon the eternal basis. So na-establish po yung iglesia, Kristiyano or Christian church in an eternal principles. Itong mga pinag-aralan natin ay mga prinsipyo po yon. Mula doon sa creation, panahon ng yung paglalakbay nila sa wilderness, panahon ng nasa Sinai na sila, sa panahon ng mga politician, kay Nehemiah. Ngayon dito ay sa panahon ng mga propeta na si Isaiah at si Ezekiel ay nagsasabi na ito ay sign of God for His people. At sabi nga pa nga po rito, and all who believe present truth must stand. So kung tayo ay naniniwala sa present truth, kasi kung yun ay sa panahon ni Ellen G. White, ang present truth nila ay iba doon. Three angels message ang present truth nila. Sa atin ngayon ay fourth angel's message. Yung fourth angel's message ay will give force and power to the third angel's message. Kasi ang ating iglesia naging tame and voiceless. Naging tame and voiceless. Bakit po? Pag ano ang mandate ng sanglibutan, mandate din siya. Di po ba, no? Napansin niyo po yon na kung ano ang mandate ng sanglibutan ay sunod din siya. Kaya marami ang mga tao na sumunod din sa church, especially nung pandemic ang nangyari na nakaraan. Sumunod din sila sa mandate ng sanglibutan. Kaya mayroong mga taong nagsisisi, ay bakit sumunod din ako doon? So, kahit yung mga kapatid ko ay sumunod din kasi hindi sila maniwala. Sabi nila mas magaling pa kayo sa mga doktor. Yun po. Kasi sunod sila sa sanglibutan. So yun po yung mga kapatid, yung mga ang naifundar ng Panginoon na iglesia, especially yung mga tunay at loyal na mga membro ng iglesia. Sa amin mga kapatid ay born Adventist talaga kami. Ang lolo ko ang nagdoktrina sa akin, walang pastor na nagdoktrina sa amin. So ang lolo ko talaga, alas 12 ng gabi yon ay lumunod yan. Mananakit lang para sa mga apo niya. Yan po yung karanasan. Karanasan namin sa lolo namin ay grabe. Sabi ko, ang lolo ko pag alas 12 gigising ka, makikita mo yan nakaluhod. Bago siya magluhod actually, may kinki yung lamp na digas.
Yun ang ilaw niya. Ang Bible niya, ginaganon-ganon niya. Minsan yung Bible niya nasusunog na sa kakabasan niya. So yan po ang nakita ko sa aking lolo na talagang tunay na Adventist yun. Kaya sa amin ay bilang born Adventist ay yun na, kung din ako na mag-theology. Kaya pero napansin ko doon sa mga kasama kong mga theology about sabi ko mga theologian pro kaya sinasaway ko yung mga kasama ko sa dormitory. Kaya tawag nila sa akin sa room, Pastor. Pastor, wag naman. Parang ako ang pastor nila kasi sinasabihan ko silang ganito. Eh, yung training natin sa school, 'di ba, vegetarian. Anong ginagawa ng mga kasama kong nagti-theology? Hindi sila magpunta ng cafeteria. Anong ginagawa nila sa room? May tuyo, may chicken, may kumakain pa ng karne. So, sabi ko talagang nasanay na siguro. So, yun ang karanasan ko po na may mga pastor po akong kasama na nag-graduate ngayon nga mga leader pa diyan sa conference, mga kabats ko 'yan. Okay, so dito po ang prinsipyo dito na sa panahon ng mga propeta ay our worship on the Sabbath should be centered solely to the Lord, not to anybody or anything. Yan po yung prinsipyo dyan. Na sabi kasi dyan sa Isaiah 58, di ba? Huwag nating ipaliban yung delight. Don't make delight for your own good. But speak things that are spiritual during the Sabbath. Kaya doon sa true observance of the Sabbath ay dagdagan natin na yan mamaya. Okay. Ito yung kay Ezekiel naman. Ano ang prinsipyo na ibinigay kay Ezekiel? Sa Ezekiel, ayon dito sa Spiritual Gift, Volume 3, 284 and page 300. Dali lang i-check natin kung okay. So, those who are following us on Facebook, mabilis po ba ako? Sister Veronica, mabilis ba yung pag-explain ko or okay lang? Tama lang po. Okay, baka mabilis ako masyado ba? Ayoko naman na makuan kayo matawag nito. Yung mabilis masyado yung aking pagka-explain sa inyo. Kasi inaabol natin ang panahon para at least marami tayong matutunan. Ano? And then you can review actually. Kasi nakakuan po ito, naka-live at saka at the same time, we will upload them in the YouTube. At sa YouTube natin mga kapatid, may playlist tayo. Pag bigay ko sa inyo ng playlist, ay sundan nyo lang yan, sunod-sunod na yan. Okay? Mayroon na doon mga kwan. So ang sabi po ni Ellen G. White dito, comment niya sa sinulatan ni Ezekiel, ay sa Bible Commentary Volume 4, 1162 paragraph 2, sabi po dyan, those who trample upon God's authority and show contempt to the law given in such grandeur at Sinai virtually despise the lawgiver, the great Jehovah. Ito na yung Jehovah, lumabas na. Yung sinabi natin sa background ng Jehovah, ayun ang second representation o pagpakilala ng ating Panginoon na mas malapit siya ngayon sa atin. Kasi nagpakilala siya, nagpakita siya, at ito ay si Jehovah, ako nga. At sinabi natin na yun ay si Kristo. Dahil noong nakasalamuha niya ang mga Parisiyo, hindi maniwala sa kanya ang mga Parisiyo. Kaya sabi niya, ang makalangit ay makaunawa nito. Ang nasa kadiliman, hindi makaunawa. Kaya sabi niya, bago pa man pinanganak si Abraham, ako nga. So nagpakilala si Kristo. Yan ay Exodus chapter 3 verse 14 na nagpakilala ang Panginoon kay Moses. Anong pangalan mo, Panginoon? Ipakilala ko sa Israel. Sabihin mo, ako nga. YHWH. Kaya Yahweh or Jehovah. So, by this grace, transgressing the law which God had given in such majesty and amid glory, which was unapproachable.
The people showed open contempt of the great lawgiver, and death was the penalty. Kita mo yung mga kapatid, actually yung magkasala noon sa kapanahunan ng Israel, pag magkasala ka doon, binabato ka hanggang mamatay. So death decree talaga yan. Pero yan po yung talagang ang nangunguna kasi doon that was actually a theocratic form of government. Wala pa silang hari noon, no? Ang leader lang nila ay si Moses. Pero ang talagang invisible leader nila ang Diyos. Okay? Dahil si Moses kausap ang Diyos. Ngayon si Moses nagsasalita sa bayan ng Diyos. Kasi kung magsalita ang Diyos sa bayan ng Israel ay malulusaw sila. Hindi sila makatingin. Kaya nung bumaba si Moses, nagbago ang kanyang anyo. Because of the glory of God doon sa Mount Sinai. Dahil sa kanyang kabanalan, na sabi nga ng Panginoon, nung humarap siya doon sa punong kahoy na nasusunog, pero hindi naman natutunaw o hindi naupos, kung na siya, presensya lang siya ng Panginoon. Ay sabi ng Panginoon kay Moses, tanggalin mo ang sandalyas mo. O yung sapatos mo, tanggalin mo. Kaya talagang kwan siya. Holy talaga yan. Yun, ang prinsipyo dito mga kapatid ay pang-anim na prinsipyo. We keep the Sabbath as a sign and it will be sanctified. It will sanctify us. Ito ang nagpapakabanal sa atin. Or set apart for a purpose. Yan ang sanctify. Okay, so yan ang pang-anim na prinsipyo na atin pong matutunan dito sa chronological dates or history of the Sabbath. Na kung saan ay dito matunghayan natin na may mga prinsipyo bawat kapanahunan na kung saan ay atin pong inaalam na sa panahon ng mga propeta ay may mga prinsipyo po na ating matutunan. Ang pang-pito, time of Jesus and disciples. Direct tayo doon sa New Testament, no? Mababasa po ito sa Mark chapter 2 verse 28 and 27 and 28. And then Luke chapter 4 verse 16. Kung matandaan natin, yung Mark chapter 2 verse 28, ito po yung nagsasabi na ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao. Okay? And the Lord of the Sabbath is Christ Himself. Okay? So siya po yung Diyos ng araw, Panginoon ng araw ng Sabat. At dito sa Luke 4:16, yan ay mababasa naman natin na ang custom, kinalakihan ni Kristo ay ang pangingilin ng araw ng Sabat. Kaya dito, sa panahon ni Kristo, ay ang prinsipyo dito mga kapatid, ay the Lord of the Sabbath is Jesus. And He set an example to follow. Kita niyo yung mga kapatid, si Kristo mismo, na nagpakilala sa kanyang sarili na siya ay Yahweh, siya yung Jehovah. Siya rin yung Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, God who will provide. He provides everything. So yun po mga kapatid, na the Lord of the Sabbath is Jesus and He set an example to follow. Na ito po ay kapanahunan na kung saan ay sa panahon ng mga disipulo at ng ating Panginoong Jesus. So mayroon pong talagang chronological history ang pangingilin ng araw ng Sabat. Okay, time of the crucifixion. Ayan. So sa panahon ng crucifixion, ano naman po ang prinsipyo na ating makukuha doon? Mababasa natin sa Luke chapter 23 verses 53 to 56. The woman prepared spices. Yun pong nabasa natin nung kaninang umaga na mayroon lamang 8 teksto, di po ba? Na nag-prepare sila ng spices and ointments and rested on the Sabbath day according to the commandments. So sila po ay commandment-keeping people. Kaya tayo rin, mga Seventh-day Adventists, we are also people who are keeping the Sabbath holy.
Kaya wag po tayo mahiya bilang mga Seventh-day Adventists kasi minsan ay sa school nakaranas kasi ako na may mga estudyante na parang nahiya pa sila na magpakilala na Seventh-day Adventist. Pero sabi ko sa kanila ay no, you must not be ashamed of your position as sons of God. You are the son of the royal God. So, ang prinsipyo dito, pangwalo na prinsipyo, even at his death, he rested in the grave on the Sabbath, and his followers keep it according to the law. So, sa prinsipyo yan na si Kristo mismo, kahit sa kamatayan niya, ay nagpahinga siya. Dahil ang kamatayan is actually in biblical is rest. Rest in the grave. Magpahinga ka sa iyong libingan. Pagpapahinga po yan o pagtulog. Dahil mayroong morning, mayroon pa pong pagkabuhay muli. Kaya yun po yung kahit si Kristo ay napako, namatay, siya ay nangilin. Nagpahinga siya sa libingan. At saka nung unang araw ng linggo ay nabuhay siya. Okay? So we keep the Sabbath because Jesus is our example, and even the disciples are also obedient. So they are commandment keeping, and we also ought to be commandment keeping Christian. Okay? Now pang-siyam, pang-siyam ito, 10 lang itong mga prinsipyo na ating kinuha sa kasaysayan ng pangilin ng araw ng Sabat. Time of the early Christian church and the remnant in the prophecy. Okay, so ito ay kapanahunan ng early Christian at mga nalabi na iglesia. Ibig sabihin, bago pa man ang langit, mayroong mga nalabi dito sa lupa. At yung mga early Christian church na sila'y nangilin din ng araw ng Sabat, ito ay naitala sa Mark chapter 15 verse 42, Acts chapter 17 verse 2, Acts 18 verses 1 to 4, na ito ay nagbabanggit ng araw ng Sabat na ang kanilang kinaugali or custom, kanilang nakasanayan or kinakalakhan or doon na sila lumaki. Ibig sabihin ay yun na yung kanilang ugali. Okay? At saka sa Hebrews chapter 4 verse 4 to 10, sinabi po dyan, mayroon pang isang nalabi na pangilin na pagpapahinga ang ikapitong araw. Ayan. So sa mga nalabi ay mayroon pa pong araw ng kapahingahan. Na yun po ang ikapitong araw. So the apostle were keeping the Sabbath day during and after the death of Jesus Christ. So yan po ang prinsipyo dito. As the early Christian church follow Christ, we should also do so. So tayo, mga followers ni Kristo, mga disciples ni Kristo, ay kailangan din pong sumunod. So yan ang mga prinsipyo na kung ang mga early Christian church at kung tayo remnant na bayan ng Diyos, then we ought to do what they are doing or what they did in the past. So yan po yung pang-siyam na prinsipyo. Pang-sampu na prinsipyo. Time of the new heaven and new earth. Ayan. So talagang may kwan po. May chronological mula sa creation hanggang sa new heavens and new earth. Ang mabasa natin yan sa Isaiah chapter 66 verses 22 to 23. Even in the new heaven and new earth that God will make new, 7 day Sabbath will be observed. So walang makakuan talaga mga kapatid kung may mga iba tayong kilala na protestante o katoliko, ipahayag natin itong chronological dates or history, ay kita nyo, mula creation hanggang new heavens, ito pa rin ang araw ng pagsamba, pangingilin. Kaya ang prinsipyong pang-sampo, the 7-day Sabbath will be observed even in the new heaven and new earth. So it should be observed now to
to prepare for it. So napaganda mga kapatid, ano? So you cannot be in heaven if you are not observing the Sabbath. Kasi ang mga nandoon ay Sabbath keeper. Ano? Okay, so any reaction? Any comment po sa ating 10 principles of the chronological history of the Sabbath? Wala po sa akin. Okay, klaro po ano? So isahin po natin. Unang prinsipyo, we keep the Sabbath holy because God is our creator. Okay? Ang pangalawa, pakibasa po. We don't work on the Sabbath because we believe that God will provide. Ayan. So, hindi tayo nagtatrabaho sa araw ng Sabat kasi God will provide. That is our belief. Okay, next. Ang pangatlo. Can I read po, Brother Dean? Sige. Basa po. Principle number 3, we should keep the Sabbath holy and regularly no work is done. So talagang may kwan talaga yan. Reverent ka talaga na walang work is done. Kahit yung cooking nga ating madagdagan yan mamaya. Ano? Principle number 4. Okay, again, let me read again. Number 4, principle, we don't have worldly business on Sabbath because God is our partner. Ayan, so napakaganda pag yan ang paniniwala natin na bagamat maraming kitaan sa araw ng Sabat ay talagang kinikilala natin na ang Diyos ang partner natin. Panglima. Our worship on the Sabbath should be centered solely to the Lord, not to anybody or anything. Ayan, so mga prinsipyo po yan. Dapat talaga sentro ang ating isipan sa Panginoon, hindi sa mga business of the year, of the day, of the month. Minsan mga kapatid ay araw ng Sabat nagmi-meeting sa business meeting. Yan po ba ay inaalaw ng Panginoon? Yes, sabihin natin business ng church yan, pero it's not mga kapatid, yung meeting for the business meeting or pag ay pwede maganap yan after the Sabbath or during the week para at least hindi natin ma-desecrate yung araw ng Sabbath kasi dapat centered solely to the Lord na purihin at sambahin ang Diyos na may kabanalan sa araw ng Sabbath. And then pang-anim, we keep the Sabbath as a sign and it will sanctify us. So, nangingilin tayo ng araw ng Sabat dahil ito ay actually mag-set apart sa atin. Mag-sanctify sa atin. Na tayo po ay parang sineperate as for Him, para sa Kanya. Okay. Pang-7. The Lord of the Sabbath is Jesus and He set an example to follow. So si Kristo mismo ang ating halimbawa dyan. Pang-8. Even at His death, He rested in the grave on Sabbath day and His followers keep it according to the law. Ayan. So yan mo mga prinsipyo na dapat alalahanin natin na sa kanyang kamatayan ay nagpahinga siya at ang mga apostoles, yung mga women, mga followers during that time ay they also keep the law, observing the Sabbath because it is in the law. So ibig sabihin they are commandment keeping people. Okay. Number 9. As the early Christian follow Christ, we should also do. So ang mga early Christian members follow Christ. So we should also do. Anong last? Number 10. The seventh day Sabbath will be observed even in the new heaven and new earth, so it should be observed now to prepare for it. Ayan. So kung hindi ka nag-prepare ngayon, ay paano ka makapunta doon? So kailangan ang prinsipyo na yan ay mapapasa atin na ito ang prinsipyo. I want to be prepared because
heaven is a prepared place for those who are prepared. So the heaven is a prepared place for a prepared people. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Part 2 ng study na ito, the true observance of the 7-day Sabbath. Yung sacredness of the Sabbath. Actually, marami po mga talata dyan, pero pinili lang natin itong mga talatang ito sa Testimonies for a Church, Volume 6, 353, sabi po rito, for more sacredness is attached to the Sabbath than is given it by many professed Sabbath keeper. Nakita niyo mga kapatid yan na minsan kahit sa mga present truth believers nga may makikita ka pa na hindi tama yung pag-observe ng Sabbath. Okay? So the Lord has been greatly dishonored by those who have not kept the Sabbath according to the commandment, either in the letter or in the spirit. He calls for a reform in the observance of the Sabbath. Kaya yun po, kailangan po natin na ma-reforma ang pag-observe po natin ng araw ng Sabat. Kaya tayo na nakakaalam nito ay we start and we become the channel of blessings to others. Dahil tayo po ay maging daluyan ng prinsipyong ito. Okay? Sabi pa po rito, the Sabbath is a golden clasp that unites God and His people. But the Sabbath command has been broken. God's holy day has been desecrated. Kaya yun po nakakalungkot. Karamihan po sa atin mga Sabbath keepers, sa mga Seventh-day Adventists ay not observing the Sabbath in its sacredness. Kaya yun po ang dapat, ang true observance of the Sabbath po ay mayroon tayong tinatawag na pagkilala na it is really holy o sacred ang araw ng Sabbath. And then God has called us to uplift the standard of His downtrodden Sabbath. How important then that our example in Sabbath keeping should be right. So dapat mayroon tayong tama na halimbawa. Pero maraming mga nakakaalam ng tama. Pero hindi lahat ng nakakaalam ng tama ay righteous. Nakuha niyo po ang punto na maraming nakakaalam na tama yan. Pero hindi sila naging righteous. Ang pagiging makatwiran ay gumagawa ng matuwid. So, kung alam natin ang matuwid at hindi natin ginagawa ayon kay Santiago, sabi niya, ang nakakaalam ng mabuting gawin at hindi ginagawa ay nagkakasala. So, yan po ang sabi sa Santiago. Na kung saan ay yan po yung mga prinsipyo na dapat na ating isa-isipan. Sabi pa po rito, ito yung sinabi ko na Isaiah chapter 58 verse 13. If thou turn thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy Sabbath, and call the Sabbath a delight and holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, not finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. Kita niyo yung mga kapatid. Kaya ang paggamit ng mga salita, minsan mga kapatid ay katulad niya sa AY, magpag-games ka dyan. May nababanggit yung mga kabataan dyan na ang daya mo, ang daya nyo. Kasi magdaya yan dyan, magdaya-daya yung mga kwan para manalo lang. Especially pag may telephone na kwan, maghanapin mo sa Bible tapos ganito, tapos whisper, tapos yung iba ay tawag nito, nandadaya. So you are creating a character that is a desecration of the Holy Sabbath. Kaya hindi talaga dapat magkaroon ng game sa araw ng Sabbath. Ang dapat diyan ang gawin ng mga AY leader ay magbasa kayo ng Spirit of Prophecy. Discussion about the Spirit of Prophecy. Ang ginawa po namin noon dito sa Thailand, noong talagang kwan pa ako, ay talagang nagbasa kami ng Last Day Events, Great Controversy,
And then, yun, nagkaroon kami ng quiz. So yun ay mas kwan pa yun sang sa mag-games ka na maka-learn yung mga kabataan ng mga spiritual things. Yan po isa sa mga paraan how we can observe the Sabbath in its truest meaning, sacredness. Pangalawa, ito po yung how we observe the Sabbath. Our attitude in the church on the Sabbath. Ano po ba yung attitude natin sa araw ng Sabbath? Actually, ang pinakamagandang practice, pagpasok mo pa lang sa iglesia, pagdating mo doon sa upuan mo, lumuhod ka. Manalangin. Pero anong nangyari ngayon mga kapatid? Wala na yan. Sabi rin nga dito, as you enter the place of worship, ask the Lord to remove all evil from your heart, bring to his house only that which he can bless. Kneel before God in his temple and consecrate to his own, which he has purchased with the blood of Christ. Pray for the speaker of the leader of the meeting. Pray that great blessing may come through the one who is to hold forth the word of life. Strive earnestly to lay hold of a blessing for yourself. Minsan mga kapatid ay criticize pa yung nagsisermon. Na bilangin pa yung mga words na ilan na kaya yung Lord binanggit. Yan pong napansin ko kasi sa church Mayroon po silang mga paborito na mga speaker na pag mag-speak yan, ay binibilang nila kung ilang words ang Lord o Ginoo o ganun ba? Talagang ano yun hindi maganda na practice, ano? At sa mga speaker din ay dapat aware din na kung yan na ang naging criticize or na mga response ng mga kapatiran ay kailangan mayroon ding development kung paano gawin yon. Okay? So any reaction? May mga reaction kayo dito sa mga attitude in the church on the Sabbath? Brother, ano po yung sinasabi niyong Lord na may specific po ba na lang bilang? Wala naman. Ang ano ko lang, yung may mga kapatiran kasi na binabantayan nila yung mga words na inulit-ulit-ulit ng speaker. Wala namang problema yon. Okay? Ang kwan lang doon na problema doon, yung mga nagbibilang na yon. Kasi parang insulto, parang ano ba? Parang inaano nila na hindi ko gusto itong speaker nito kasi how many times nakaabot ng 100 times yung Lord niya o anong mga words na paulit-ulit. Di ba? May mga ganun na tao na binabantayan nila kung anong salita ng speaker. At kung hindi nila nagustuhan yung speaker, sila diyan mag-usap. So, you are not bringing a blessing to the church. I curse po yan na kung saan ay dapat nandyan ka, ipanalangin yung speaker. Panginoon, tulungan nyo naman po ang speaker kasi nawawala na. So, mas kwan pa yan, mas mabuti pa, di ba? Panginoon, tulungan nyo naman ang speaker namin kasi parang paulit-ulit na yung ganito, ganyan. Minsan ang mga speaker ay paulit-ulit yung kanyang sermon dahil hindi niya pa nakita ang pagbabago sa church. Kaya minsan yung mga speaker paulit-ulit, sige, ganun pa rin yung sermon niya kasi wala siyang nakikita na pagbabago sa church. Isa yan sa mga reason din. So, may mga reason bakit paulit-ulit yung words to emphasize something that is very important. Kasi pag inuulit-ulit po yung salita, that is an important point. Kaya sa kwan niya yung katulad doon sa breaking the nation, the kindred, the tongues, the kingdoms, sabi nila yung stone, di ba, sa Daniel 2, ay sabi nila si Kristo ang mag-destroy ng kingdoms. Pero noong binanggit ko sa kanila yung talata sa Biblia na hindi si Kristo ang mag-destroy ng kingdoms. Ang mag-destroy ng kingdoms ang kanyang army, ang kanyang bayan. Yan ay mababasa natin sa
Jeremiah 51 verse 19 to 17. 19 to 23, sorry. So mabasa ninyo dyan na sino ang magbabasag o sino mag-break in pieces all the kingdoms. Pakibasa nga po, Sister Veronica, kasi maganda po dyan. Na inulit-ulit po yung word na break in pieces, break in pieces. 51:19 to ano po, 23 brother? to 23. Okay, sabi dito, hindi gaya ng mga ito ang bahagi ng Jacob, sapagkat siya ang humubog sa lahat ng bagay at ang lipi ng kanyang pamana. Ang kanyang pangalan ay Panginoon ng mga hukbo. Ikaw ang aking pandigmang palakol at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang mga bansa at sa pamamagitan mo ay winawasak ko ang mga kaharian. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang kabayo at ang kanyang sakay. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang karwahe at ang nagpapatakbo niyon. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang lalaki at babae. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang matanda at ang bata. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang binata at ang dalaga. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang pastol at ang kanyang kawan. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang magbubukid at ang kanyang mga hayop sa katuwang. At sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang mga tagapamahala at mga pinuno. Ang tanong, sino po ang dumudurog sa mga nasyon? So, ito po yung misunderstanding sa Daniel especially. Kasi yung stone na kinikilala nila doon ay second coming daw po yan dahil si Kristo ang dudurog sa mga kingdoms. Pero mga kapatid, hindi po. Dahil ang stone po ay nanggaling nga po sa bundok. Ang bundok po sa Bible prophecy is people. Hindi maari na si Kristo ay nanggaling sa people. Okay? So ang bato na yon ay nanggaling sa bundok. Ang ginamit doon na word sa Hebrew ay ibig sabihin ay quarry. Yung cut out. Yung cut out sa Hebrew, ang meaning niyan ay quarry. So, i-quarry ba si Kristo saan siya i-quarry? May bundok pa sa langit. Wala. So yun po mga kapatid ang misunderstanding as misinterpretation sa Book of Daniel na ang original natin naturo bilang Seventh-day Adventist noong buhay pa ang mga pioneers natin, ang kanilang paniniwala po yung stone na yan ay Kingdom of Christ, hindi Christ second coming. Nagbago lamang yan noong 1944. Noong binago po nila yung sulat ni Uriah Smith. Si Uriah Smith, sinabi niya doon sa kanyang libro, Thoughts on Daniel and Revelation, page 83, na sabi niya doon, yung stone na yan is a kingdom of Christ. Kung magsabi tayo na kingdom of Christ, mayroon po yung subjects, mayroon pong territory, mayroon pong hari, yan ang kingdom. Okay? So Christ will establish His kingdom on earth. Sabi ni Kristo sa kanyang panalangin, tinuruan tayo manalangin, di ba? Anong panalangin ang tinuro ni Kristo sa atin? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done where? On earth As it is in heaven. So thy kingdom come, thy will be done on earth. So magtatayo siya ng kaharian dito sa lupa. Anong mga kingdom yon? Ang mga kingdom na ito ay may tatlong estado. Una, noong nagkasala si Adan at si Eva, the kingdom of grace has been instituted. Dahil doon sa kornero na pinatay. Pero yan ay simbolo lang. So instituted ang kingdom of grace. Noong napako si Kristo sa cross, na-establish ang kingdom of grace. Kaya may biyaya. May regalo ang Panginoon sa ating kaligtasan. Ang pangalawang kingdom na itatayo niya ay yung tinatawag natin kingdom of righteousness. Kung ang katwiran niya ay ma-reproduce sa iyo at sa akin, that is establish kingdom of righteousness. Ang pangatlo, the kingdom of glory. Yung kingdom of glory ay
Sabi diyan sa third angel's message, fear God and give glory to Him. Yan ang kasukdulan ng ating kabanalan, na maluwalhati natin ang Diyos sa atin mga ginagawa. Habang nagluluto tayo, kumakain tayo, nananamit tayo, anong ginagawa natin? We glorify God. Kung ma-establish na yan sa karakter natin, then that is the partial establishment of the kingdom of glory. And the earth will be lightened with glory in Revelation chapter 18, 1 to 4. Na the earth will be lightened with God's glory during the loud cry. Yan po mga kapatid. So kung ang ugali natin ay observance, ang attitude natin sa araw ng Sabat ay tama, then we glorify God. Okay? So yan po ang attitude. True observance of the Sabbath counts the attitude, how we observe the Sabbath day. Okay, next. The church of God below is one with the church of God above. Mayroon pong invisible church above, even in other planets. Ang ibang planeta may mga tao yan, pero hindi sila nagkasala. Ayan po ang sabi sa Spirit of Prophecy, that those planets in other space ay may mga tao yan, pero hindi sila nagkasala. That's why they are spectators. Tinitingnan nila ang kalagayan ngayon ng Earth. Magsasabi sila siguro ang tigas ng ulo ng mga taga-Earth ay namatay na nga ang anak ng Diyos. So yan po yung kanyan. Believers on the earth and the beings in heaven who have never fallen constitute one church. So mga kapatid, yung mga taong hindi nagkasala sa ibang mga planeta at yung mga saint dito sa lupa sa atin ay composed as one church dahil iisa ang Diyos natin. Pero sila lang ay hindi nagkasala. Tayo ay nagkasala. No? Every heavenly intelligent is interested in the assemblies of the saints who on earth meet to worship God. Wow. So, interesado pala ang mga ibang creatures. Yan po ay nasulat sa Testimonies for the Church, Volume 6. Kaya mga kapatid, ang ating mga pastor ay nakakalungkot. Kahit Spirit of Prophecy, hindi na po nagbabasa. So, yun po yung challenge sa ating iglesia actually, na maraming mga pastor natin na hindi na-appreciate ang Spirit of Prophecy. Kaya dito sa association, we are actually encouraging the members to read the Spirit of Prophecy. Sabi pa po rito, God teaches that we should assemble in His house to cultivate the attributes of perfect love. This will fit the dwellers on earth, for the mansions that Christ has gone to prepare. From Sabbath to Sabbath, from one new moon to another, to unite who sits upon the throne and to the love forever and ever. So yun po mga kapatid ang purpose. Bakit tayo ay sumasamba sa araw ng Sabat? Para ma-cultivate sa atin yung attitude of how we reverence God. Yan po ang challenge sa atin. Kaya malaki pa po ang ating gagawin, gampanan bilang mga anak ng Diyos. Cooking on the Sabbath. Yan po ay mababasa sa Spiritual Gift, Volume 3, 253. Nasabi po dyan na particular po ang Diyos sa araw ng Sabat, na kung saan ay dapat ay hindi po magkaroon ng pagluluto. Sabi pa nga po rito, He required, sabi rito, the Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special direction to the children of Israel. So binigay niya yun na guidelines sa Israel. He required them to bake that which they would bake and zit, that is boil. Kung mag-boil ka dyan, boil it. That which they would sit on the 6th day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day and who cook food upon the Sabbath violate
the fourth commandment. Kung mag-violate ka sa isa, anong sabi ng James? Anong sabi ni James? Ang sabi ni James, pag mag-violate ka ng isa dyan, ay Lalabag violate ka sa lahat. 10 minus 1 equals 0. So na-violate mo lahat. So yan po mga kapatid, ano? All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandments will not cook any food upon the Sabbath. They will, in the fear of that God who gave his law from Sinai, deny themselves and eat food prepared upon the sixth day, even if it is not as palatable. Kahit hindi masarap, okay. Tanggapin mo. Ay, kung araw nga ng Sabat, mas maganda prutas eh. Diba? Opo. Magbili ka ng prutas. Yung apple, hindi napapanis yan. Kaya sabi ni Amikan ay, kwan yan, pwede naman magluto. Alangan pakainin mo kami ng napapanis. Bakit magluto ka kung mapapanis naman? May paraan naman yan para hindi magpanis. So, kung ayaw mo mapanis, ayaw mo kumain ng panis, ay magbaon ka ng saging. Magbaon ka ng apple, mga prutas, hindi napapanis yan. So yan po, yung may mga kaparaanan actually na para hindi natin ma-desecrate ang araw ng Sabat. Kaya yung iba ay panyan, turo yan ng reform. Turo ng reform, hindi ba turo ng ni Ellen G. White? Ibig sabihin ay si Ellen G. White reform. Kasi tinuturo ni Ellen G. White eh. Sabihin nila, turo ng Davidian yan. Ay ibig sabihin ang Biblia, Davidian din. So ibig sabihin yung tinuturo ay Biblia. So dapat sundin natin dahil si David naman kinilala si David na the apple of the eye of the Lord. Ayaw nyo ba na maging apple of the eye of the Lord kayo? pag tinawag kang Davidian, pasalamat ka. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng Davidian? The apple eye of the Lord. Wow! Siya ang sentro ng paningin ng Diyos. Yan po yung David. Na makasalanan si David, pero bakit siya pinatawan ng Panginoon? Dahil mayroon po siyang karakter na tumatanggap ng mali. Kung nagkamali siya, tanggapin niya. At talagang maghingi siya ng kapatawaran. Yan si David. Kaya ang sabi diyan sa Spirit of Prophecy, the experience of David is a representation of the experience of the last day people. Yan po. Yan po. Actually, na-post ko yan sa Facebook ko na may nag-comment nga doon na David's experience is actually a representation of the humanity or the last day people of God, na they will be like David. Nasa prophecy naman yan talaga. Zechariah chapter 12 verse 8. Those who are weak among them will be like David, and the house of God will be as God. The house of David will be as God. Because they are exercising the character and attributes of God in the last days. Yan po. Okay, so dito po tayo. And he said unto them, this that which the Lord had said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and sit that ye will sit, and that which remaineth overlay up for you to be kept until the morning. Yan po ay biblical. Sinabi ng Biblia, Exodus 16:23. So on Friday, sabi ni Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 6, 365, at saka Child Guidance, 528. Ang sabi po, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness, and that all the cooking is done. Let the boots, kahit yung pagkuha ng ating sapatos, pag-blocked, and pagpaligo, and the baths be taken. It is possible to do this if you make it as a rule. You can do it. Yan po yung mga true observance of the Sabbath na sinabi ng Spirit of Prophecy. Pero binabasa po ba ito? Kaya mabibigla na lang sila. Turo ng Davidian yan, turo ng
reform yan. Ay, ibig sabihin pala si Ellen G. White ay Davidian at saka sabihin nila offshoot. Ibig sabihin si Ellen G. White offshoot kasi tinuturo niya yan eh. So yun po yung mga bagay na dapat ipaalam natin sa mga kapatiran na may basihan. May basihan tayo bakit ito po yung pangingili natin ng araw ng Sabat. Bathing and shaving on the Sabbath is not, it should be avoided. Yan po ang sabi dito. The violation of the fourth commandment is not confined to the preparation of food. Many carelessly put off blacking their boots and shaving until after the beginning of the Sabbath. This should not be. If any neglect to do such work on a working day, they should have respect enough for God's holy time to let their beards remain unshaven. Hayaan mo lang. Kung hindi mo nagawa yan, hayaan mo lang daw, sabi nila G. White, no? And then, their boots rough and brown until the Sabbath is past. This might help their memory and make them more careful to do their work at their own on the 6 working days. So yan po mga kapatid, grabe ang stricto stricto naman yung masyado yan. Baka sabihin nila mga kapatiran, legalistic naman kayo masyado. Yan ang salita ng Panginoon. Kung sumusunod ka ba sa salita ng Diyos ay legalistic na. Obedient ka lang. Or kung ano ang sinasabi ng Panginoon ay walang reklamo. You are to obey. Yan po ay mababasa natin sa Signs of the Times, page May 25, 1882. Let the family of Seventh-day Adventists honor God by a strict regard of His law. The children should be taught to respect the Sabbath. On the day of preparation, clothing should be put in proper repair, shoes polished, and bath thickened. Then, around the family altar should wait to welcome God's holy day as they would watch for the coming of their dear friend. Mayroon pa po, sleeping on the Sabbath in a church. May nakikita po ba tayo na sleeping on the Sabbath sa church pa? Yun ay sinabi rin sa Testimonies for the Church, Volume 6, 361, Paragraph 4, na dapat ay talagang iwasan po natin ang pagtulog sa araw ng Sabbath. And then, at home, sa bahay, pero kung may sakit ka, siyempre kailangan mo ng pahinga, no? May mga limitation yan. May mga exemption, mga kapatid, ano? Kung nagkasakit ka o may sakit ka sa araw ng Sabat, ay siyempre kailangan mo ng pahinga. Pero minsan mga kapatid ay sa ibang araw nga, kahit may sakit ka, ay bangon ka pa rin at gumagawa ka. So, dapat balanse din na sabihin ng Panginoon sa iyo, oy, kung araw ng weekends nga, mga labor days, may sakit ka pero nagtatrabaho ka naman. Ngayon sa araw ng Sabat ko ay higa ka lang. So yun po mga kapatid, may mga balanse na kwan dyan na dapat yung attitude and then alam ng Panginoon na ang ating ginagawa. Okay? So, ang part dito, kasama po ito sa mga babasahin natin na tungkol po doon sa pagtulog sa araw ng Sabat. And then, traveling on the Sabbath. May kwan din pala ito mga kapatid, yung traveling. Kaya pag maiwasan natin, kailangan lang mga kapatid ay pipili rin tayo kung halimbawa, kung mag-travel ka man, may sarili kang sasakyan, okay po yun. Pero dapat ang iyong gasolina ay handa na. Nakabili ka na ng gasolina before pa man. Baka on the way ka ay hindi pala na full tank yung sasakyan mo. Kaya sa akin mga kapatid, ay bago pag mag-travel kami ng araw ng Sabat, ay pina-full tank ko na yan. Para hindi na ako bibili sa araw ng Sabat. Ganun po mga kapatid, yung paghanda sa araw ng Sabat. Now, if you are planning to travel, then prepare for it. At kung halimbawa ay kailangan na bumili ng ticket, in advance, buy a ticket para sa travel na yan. So yan po yung mga sinabi dito po sa Spirit of Prophecy. Mahaba po yan, discussing business on the Sabbath. Ito po yung sinabi ko kanina, na may talata pala mga kapatid, na wag po tayo mag-discuss ng business on the Sabbath.
Okay? Those who discuss business matters or lay plans on the Sabbath are regarded by God as though engaged in actual transaction on business. To keep the Sabbath holy, we should not even allow our minds to dwell upon those of a worldly character. And the commandments includes all within our gates. The inmates of the house or are to lay aside their worldly business during the sacred hours. All should unite to honor God by willing service upon His holy day. Kung minsan mga kapatid ay naubos ang araw ng Sabat sa meeting. The whole afternoon meeting, nag-discuss, nagkuha na, minsan nagbangayan na. Kasi hindi papayag sa desisyon. Oh, are you worshiping God? Are we happy serving the Lord at that time? Oh, yan po yung mga question diyan. Kaya kung maiwasan ang pag-meeting sa araw ng Sabat, gawin yan sa gabi or sa ibang araw. Huwag gawin sa araw ng Sabat kasi na-desecrate natin ang araw ng Sabat. Kaya pag may mga meeting sa church, palalaanan natin na sana wag naman po sa araw ng Sabat mag-meeting kasi wala na tayong time sa pag-worship sa Panginoon. Isa lang ang araw ang worship sa Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero minsan ay walang nagtuturo kasi. Walang nagtuturo diyan. Halimbawa sa afternoon, dapat mayroong pag-aaral diyan sa prophecy, magbasa kayo ng Great Controversy, ay maraming gagawin. Basa ka ng messages to young people, mayroong discussion sa groups, mga kabataan, basahin nyo yung isang talakta, tapos mag-discuss kayo, contribute each other para mag-grow kayo. Yan ang mga worthy of activities during the Sabbath. Okay? Any reaction, Sister Veronica? Wala po akong masabi kasi. Parang na-observe ko po yung meeting po kasi. Oo, yan po talaga. So, ito yung mga dapat na makuan po natin, ma-reform sa loob ng iglesia. Actually, maraming talata po yan. Washing dishes on a Sabbath. Ay, hindi rin po. Dapat may iwasan po yan. Ayaan mo muna dyan. Yung kinainan nyo, ay hayaan mo. Pag lubog ng araw, yon magugas ka na. Ayan po yung gagawin natin mga kapatid, ano? Para hindi natin ma-desecrate yung araw ng Sabat. Selected Messages, Volume 3, 258 po yan, mababasa, no? And then edges of the Sabbath, minsan mga kapatid nagmamadali na. Uwi na tayo. Hindi pa nga lubog ang araw dito sa Thailand mga kapatid, marami niyan na magsha-shopping na. Pupunta na sa mga shopping mall. So, na-desecrate po yung araw ng Sabat, ano? So, yan po yung dapat na may pagbabago sa true observance of the Sabbath. And then care of the children on the Sabbath. Huwag hayaan ng mga bata sa loob ng church na magtakbo-takbo. Yan po yung mga guidelines diyan kung paano natin mapangalagaan na ang iglesia ay mayroong solemne na pagsamba. Okay? And then at home, sa bahay, ay talagang may kwan tayo rin, kaparaanan na hindi natin ma-desecrate ang araw ng Sabat during the time of the Sabat. So, ito ay mga talata actually na kasama po doon sa true observance of the Sabbath. Now, dito tayo sa last. Origin of the names of days. Dito po nanggagaling yung mga names ng mga araw. Dies Solis, Sun's Day. Ang pinangalan niyan dahil sa yung sun, Solis. Solis is solar. Diyan ang galing yung solar. Dies Solis, Sun's Day. So, tinawag yan na Sunday. Okay? And then, Dies Lonae. Ang Lonae, Lunar. Lunar, di ba? Moon. So, Moon's Day. Kaya naging Monday yan. And then, Dies Marte. Dies Marte ay nanggaling ito sa Mars. Okay? Kaya may Martes. Martes o Theos Day. Theos, that goddess, god of the Mars or the moon. And then, Dies Mercury. That is Woden's Day or Mercury, yung planeta. So, dyan nanggaling yung Mercury's Wednesday. Okay? And then, Dies Jovis.
Jupiter. Kaya may Webes. Thursday, galing sa goddess o god of Thor. Si Thor ang pangalan niya, Thursday. Okay? So, naging Thursday yan sa atin. And then, Dies Viernes. Yan ay Frega's Day. Venus naman yan, kaya may Viernes at saka Friday, Frega's Day. So, dyan ang galing ang mga days na yan, mga pangalan ng mga araw na ito. Dies Saturni. Ang Dies Saturni ay pinangalanan nila ng Dies Saturni dahil ang Saturn ay mayroong 7 rings. Okay? Kaya talagang yan. Tinugma nila doon sa 7 kasi makilala mo talaga na yung Saturday is pang 7 because it came from the word Saturni, which actually came from the word Saturn, yung planeta ng Saturn na may 7 corona, signifying that it is the 7th day of the week. Kaya wala silang kalayo dyan mga kapatid kung sabihin nila na Sunday yung worship. No. Ang 7th day, dyan pa lang sa dictionary ay the 7th day is the Saturday, not the Sunday. Okay? And then, ito yung original niya sa Greek naman, sa Hebrew. Hebrew, original na sa Old Testament. Yung reason, yan ay Sunday. May pangalan yan po, first day, second day, kasi ang mga pangalan sa mga araw noon ay first day, second day, wala pong tinawag na Sunday, Monday, ganito. Wala pong ganun sa Biblia. Ang pangalan po ng mga araw sa Biblia ay first day, second day. So yun po. Pero ito po yung mga pangalan doon sa Hebrew. Kaya mapatunayan po natin na yung Shabbat is the 7th day. At ito na-translate sa Latin, Sabbatum. Sa Spanish, Sabado. Okay? At yung Sabaton, sa Greek, Sabaton. Sa Hebrew ay Shabbat. So sa atin ngayon, sa mga Kastila, Sabado talaga yan. So walang kawala na yung Sabat na yan ay Sabado. It's not the other day around. Okay, so yun po yung yung Shabbat. May mga kwan po tayo kung saan po yan nanggaling. Inaral po natin kung anong mga words, transliteration, kung paano po yan nag-come up sa kasaysayan. Kaya atin pong binalikan yan para at least may background po tayo sa history of the Sabbath. Okay? So conclusion, therefore, we striving to be among God's servant should pass the test of the Sabbath. According to God's servant, Ellen G. White, I saw that Jesus had shut the door of the holy place and no man can open it. And that he had opened the door into the most holy place, the most holy, and no man can shut it. And that since Jesus has opened the door into the most holy place, which contains the ark, the commandments have been shining out of God's people, and they are being tested on the Sabbath questions. Kaya napakalaga mga kapatid ang pangilin sa araw ng Sabbath. Kaya may malaking reformasyon ang dapat na mangyari po sa pag-worship sa araw ng Sabbath. So ito po ang great test of loyalty na we will be counted loyal as we worship the Lord and worship the true observance of the Sabbath, na kung saan ito po ay kabahagi po sa paglago natin at maging ugali po nawa ng bawat isa sa atin na ang pagsamba sa Diyos ay ganun na lang kasagrado dahil ang Diyos ay sagrado din, holy. Okay? So yan po ang natin, ang study for today. Medyo lumampas po tayo sa ating oras. Amen po. Amen po.
Pero at least binawi ko na po 1 week. 1 week po na wala ako. Sorry po ay kailangan lang po talaga na may panahon din sa mga kapatid sa doon sa Bangkok na mag-gather po. So bigyan din po natin sila ng time. At pagbalik ko po ay sigurado po yan na patuloy po tayo ng pag-aaral sa biblical history. Okay? Thank you, Sister Darlene. Nandito ka. At those who want the PowerPoint, I'm willing to share with you. No worries. Just ask and I will give you the para makakuha ninyo, magamit din ninyo. Kasi you can actually share to the church. Share them. I believe you can be a channel of blessings to others na ito po talagang pakay natin na ma-share natin. Kaya kung nangangailangan kayo, then just tell me and I will share it to you. Okay? Thank you. Okay, so kung mayroon po bang question, clarification? Wala na? Okay. Wala na po. Okay, so tayo ay maniklod sa ating panalangin pag-close. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, at this moment, we'd like to thank you for the blessed hour that we have listened to your voice. We know, oh God, this study will give us more insight on that we can keep the Sabbath and observe it in a true observance where it is acceptable to you. Alam namin, Panginoon, na kami po ay may mga pagkukulang, especially sa inyong iglesia. Amin pong dalangin na nawa ang aming iglesia ay gumising, bumangon upang ang liwanag ay makita sa sanglibutan, Panginoon, na may bayan ng kayo na naglilingkod sa inyo ng tapat, na sumusunod sa inyong kalooban, at makita po ang kaluwalhatian ninyo sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, hindi namin kaya ito. Na mayroon kalimitan ay nagkakamali kami. Nagkakasala, Panginoon. Kaya't aming dalangin at nawa tulungan po kami na hindi mahulog sa patuloy na pagkakasala, kundi bagkus ay mayroong pagbabago na bangon kami dahil sa inyong tulong at sa kapangyarihan po ninyo. Na kami mamuhay ng ayon lamang po sa inyong kalooban. Hindi sa aming kalooban, kundi sa udyok at pangungusap po ninyo. At salamat dahil kayo ay tumawag sa amin at nandito ang mga kabataan na nagnanais na matuto. Kasama na po ng aming mga kapatiran na sumusubaybay po sa live na presentasyon. Kayo nawa ang mangusap sa bawat isa, Panginoon, na let your spirit dwells in our hearts and it will remind us of thy sacredness, especially in worshiping and also the observance of that Sabbath. Thank you so much, oh God, for keeping us in your list that you are taking care of us, oh God. Salamat sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga guidance ninyo, sa pangunguna ninyo sa aming mga buhay, na nawa ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan na maalala po namin sa panahon na aming kinakailangan. Salamat sa inyong pagtugon at kung may mga bagay po na hindi naman nabanggit, kayo po ang nakakaalam na masigit sa amin mga nalalaman. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid. Thank you po. Sister Darlene, ang aking inaanak ay talagang interesado talaga rin si Darlene, ano. So God bless you. Regards kay Walter at sa inyong mumunting baby. Kakapanganak lang ni Sister Darlene.
Naging ninong po ako sa kasal nila kaya sapa po natin si Sister Darlene. Okay? So God bless you sa ating mga kapatid. Salamat po. Thank you po, brother. God bless po. Okay, bye-bye. Thank Bye. you po, Ninong. Okay, God bless.